So, para magiging balanse, puntahan ko naman itong channel ni The Herd Truth na sinabihan ko duwag. Ito ito na yung channel ni The Herd Truth. Kita niyo mga kaubayan, ano ang laman? Ayan pa rin MCGI, walang patarget. Tapos, mga leader ng MCGI dapat tiwalag. Ito pa, baboyan sa MCGI. Kita mo na yung thumbnail pa lang, mukha ng baboy tapos sasabihin, baboyan sa MCGI. At alam mo nyo ba, kung makikita nyo dyan, ayan kung makikita nyo dyan, ayan si Badong. Walang ibang sinasabi dito, paninira dito sa loob ng MCGI. Kaya paano naman ako dito matatahimik kung ganito na lang ang mga paninirang ginagawa nila. Ayan ang leader ng MCGI na dapat itiwalag. Anong kalukuhan ito? Kapatid na Luz, hindi unheard ang kailangang i-expect mo sa akin. Kung hindi, yung heard truth na kagaya ng sinabi ng kapatid na Eli na yung sinabi ni Pablo kay Timoteo, yung mga narinig mo sa akin na mga bagay na narinig mo sa gitna ng maraming saksi, siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. At kayo ang sasaksi ngayon sa mga heard truth na sasabihin ko sa inyo, na ituturo ko sa inyo para matupad. Dahil kung paanong sinabi ng Panginoong Jesucristo, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya yung mga narinig ko sa gitna ng maraming saksi, kasama kayo doon. Kasama ka doon, kapatid na Luz. Dahil mula pagkabata, magkasama rin tayo. Bago tayo ngayon malapit na ring mag-senior citizen. Marami kang masasabi rin na maaari mong saksihan na oo nga, narinig ko yun. Sinabi ng kapatid na Eli yun. At kayong mga KNP, ang mga TP, at mga kapatid na iba pa, makakasaksi kayo na oo nga, sinabi nga ng kapatid na Eli yun. At doon sa mga sinabi ng kapatid na Eli na yun, na pananatilihang aral, doon ako mag-iisip, mga kapatid. Dahil sabi ni Pablo kay Timoteo, sa 2:7 ng ikalawang Timoteo, isipin mo ang sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Sa unheard truth? Hindi. Sa lahat ng mga bagay na narinig mo sa akin. Sa gitna ng maraming saksi. Diba? Na siya mo ring ipagkakatiwala sa mga taong tapat. Kaya kung meron man po na maaari kayong i-expect, hindi po ako magpapanggap sa inyo na para ako magbida, sasabihin ko sa inyo yung unheard truth. Hindi po. Ang sasabihin ko sa inyo ay yung heard truth. Ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. O ano nga sasabihin? Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon, ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Kung loloobin ng Panginoon, gagawin namin ito, gagawin namin yun. Kaya sabi ng kapatid na Eli, kung loloobin ng Panginoon, ituturo ko sa inyo yan. Tama? Opo. Ang tanong,
niloob ba ng Panginoon na maituro niya sa atin? Meron pong iba na niloob ng Diyos na maiturunan niya. O, may naituro na siya. Yun yung naituro na niya. Eh, yung mga sinasabi niya na bago siya pinagpahinga ng Diyos, yung mga sinasabi niya na ituturo niya sa atin, naituro niya pa ba? Hindi na, di ba? Hindi pa po. Hindi pa. Hindi pa, di ba? Apo. Ano ibig sabihin? Niloob ba ng Diyos na maituro niya? Hindi po niloob. Hindi niloob ng Diyos. Dahil sana, kung kalooban ng Diyos na yung sinasabi niya na yon ay maituro niya sa atin, dapat hindi pa siya pinagpahinga. Tama po. Tatanungin niyo ko, bakit hindi niyo po ba alam yun? Hindi niya pa nga naituturo Amen. O ngayon sasabihin naman natin, ibibigay po sa inyo ng Diyos yun. Sinabi na nga ni Brad Eli, kung loloobin ng Diyos, tuturo ko sa inyo. Sa gitna nun, pinagpahinga siya ng Diyos. Di hindi na niloob ng Diyos na ituro niya pa yon. Dahil kung kalooban ng Diyos na maituro niya yun, siya nagsabi nun, siya nakakaalam. Di tatanungin niyo sa akin, ano yun? Hindi ko nga alam kasi siyang nagsabi na ituturo niya Kung loloobin ng Diyos. Pinagpahinga siya. Di hindi na niloob ng Diyos na yun maituro niya pa sa atin. Naintindihan natin. Kaya unheard yun. Yung unheard yun, di ba kapatid na Luz? Opo, unheard po yun kasi hindi nga naituro. Unheard, hindi na ituro. Ano yun? Bakit mo naman ako pipigain na sabihin ko yung unheard saka hindi nga natin nadinig. Unheard nga sasabihin nyo, ibibigay sa'yo ng Diyos yun. Hindi nyo ba nakita kung ano ang ginawa ng Diyos? Para wag niya nang maituro yun, pinagpahinga siya ng Diyos. Dahil kung kalooban sana ng Diyos na maituro niya pa yun, siya naman ang nagsabi, si kapatid na Eli naman ang nagsabi na, kung loloobin ng Diyos, ituturo ko sa inyo. Hindi na niloob ng Diyos na ituro niya pa. Di ba? Amen po. Opo, nakukuha ko yung ibig mong sabihin. Kasi O, kung ngayon, kaloob, opo. Kung kalooban ng Diyos, di dapat sana. Di ba Maituro ganun? niya. Opo. Kung kalooban ng Diyos na maituro yon, hindi pa siya pinagpahinga at maituro muna niya sa atin. Pero hindi nga po ganun ang nangyari, pinagpahinga na siya. Ibig sabihin, ayaw muna ng Diyos na maituro niya yon. Ganun po. Ano ngayon ang dapat na, ano ngayon ang sabi niya? Ano ngayon ang sabi ng parang sinasabi ng kapatid na Eli ngayon sa atin? Di basahin mo yung, ano sabi ngayon sa akin ng kapatid na Eli? Gano'n na natin tanong, ano sabi sa akin ng kapatid na Eli para sa inyo ngayon? Sabi niya kung loloobin, hindi naman niloob na maturo niya. Ngayon, ano sabi sa akin? Pipilitin niyo ba ako na ituro ko sa inyo yon? Hindi ko naman alam kung ano yung sinasabi niya dahil hindi niya pa nga na ituturo sa atin. Anong sabi niya ngayon? Anong sabi sa akin? O di 12:9 kapatid na Luz, basahin natin. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Ano gagawin ko? Yumaon ka ng lakad mo, Daniel. Pipilitin ko ba kayong sabihin ngayon sa inyo yon? Yung unheard na yon. Pipilitin ko bang sabihin yun, kapatid na Luz, sa inyo? Hindi po, at hindi kayo dapat napilitin na sabihin yon kasi hindi pa nga yun naituro Pinagpahinga na si kapatid na na hindi yun naituro. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos na yun ay marinig pa ngayon at maturo pa sa ngayon. Kaya yumaon ka ng iyong lakad, Daniel. Natataka na yan hanggang sa panahon ng kawakasan. Dahil pagdating noong
nandyan na ulit ang kapatid na Eli. Oh, kapatid na Eli, pwede mo na pong ituloy yung unheard truth na hindi mo naman nasabi na sa amin dahil hindi na niloob ng Diyos na masabi mo pa sa amin. Amen, amen. Totoo po yun. At sinabi rin naman ni kapatid na Eli noon na doon sa 1,000 taon ay marami tayong matututuhan. Ayun po. So, kapatid na Roland, ipagpaumanhin mo, hindi ko maitutuloy yung unheard truth. Opo, kuya. Kapatid na Josel, hindi mo ba naman ako usigin dahil doon? Kuya, kung kami po ay talagang nakasunod sa espiritong itinuturo ng Diyos sa kapatiran, kahit pa nung nandito, pisikal, ang kapatid na Eli, hindi maaaring magkaroon ng laban ng loob o pag-uusig sa inyo kung yan man po ang siyang mangyayari nga. Dahil yan naman ang kalooban ng Diyos, kuya. Dati pa po, alam ko naman pong, lalo na sa ganitong mga live na pagkakatipo, nasabi ko na din yan, na nararamdaman ko, pakikipag-usap ng Diyos sa atin, yung pagtatawid ng mga mangangaral niya ng katwiran sa atin eh. At kagaya po nito, yun lang po sinasabi niyo umpisa kanina kay Sis Luz. Yung paniniwala na yun ni Sis Luz, paniniwala ko din po dati yan eh. Kasi kay Brad Eli, narinig ko yun. Nung mga nagbibiyahe po kami sa mga exposition, sinabi niya, sabi sa Biblia mapalad ang aliping kung dumating ang kanyang Panginoon. Dat na siyang gayon ang kanyang ginagawa. So doon nga yung mga nasasabi niya sa amin, nila Brad Sani, nila Brad Rodel. Aba, dapat pumuspos tayo. Kaya talagang pinuno po ang kalendar ng mga expo, biyahe dito, biyahe doon. Kasi sabi niya, kung mamamatay ako, gusto ko, datnan akong ganito ginagawa ko. O kung darating ang Panginoon, abutan naman akong ganito ang ginagawa. So in my mind, kuya, yun po parang, oo nga, no, dapat si Brad Eli ganon. Hindi ko po naiisip dati na, ako man alipin eh. Ang kapatid, alipin din. Ang asawa ko, alipin din ng Panginoon. Lahat tayo, alipin. Hindi ba dapat datnan tayo lahat ganun ang ginagawa? Para, sabi nyo nga kanina, hindi naman exclusive kay Brad Eli yung pagiging alipin na yun na tinutukoy eh. Bigla pong lumalim yung naintindihan ko, kuya. Salamat sa Diyos dahil dun sa ganun. And true enough, ito nga sinasabi po ninyo naman tungkol sa unheard. Si Brad Eli na nga po ang nagsabi nun na kung loloobin ng Panginoon. In fact, meron po siya pinapangakong mga ganyan pagka nagtatapos tayo sa pagkakatipon. Pero hindi na nga yan ang reality. Hindi po yan ang niloob ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi nga maituturo ni kapatid Nelly sa atin. Ba't naman namin hahanapin sa inyo? Ipinagkakaloob ng Diyos yun sa Kanya. Nakita natin, live, meron tayong parang live feed. Pagka ganitong mga pagkakatipon, dumarating kay Brad Eli, ibinabahagi niya, tinuturo niya. Kung minsan meron tayong pinag-uusapan, masishift sa ganito. Ang Diyos ang nagdidirect po doon sa pagtuturo ba't ko naman hahanapin kay pipilitin ko kayo nga maglitaw ka ng unheard, kuya? That is so unbecoming. Hindi po para sa amin na magganon. And in fact, dapat ma-appreciate namin itong ganito ngayon dahil kagaya nga po na sinasabi mo, there are things na kailangan matanggap natin. Ako, tanggap ko ngayon, wala physical si kapatid Nelly. Pero, pwede namang gabayan siya. At totoo yung sinasabi nyo. Pwede namang gabayan tayo niya. Totoo yung sinasabi nyo kanina, yung mga espiritu doon sa ilalim ng dambana. May communication sila sa Panginoon Pwede nga silang humingi ng hustisya. Makailan naman na tayong mahal ni kapatid na Eli na kanyang inakay, bayan ng Panginoon, ay sabihin ng kapatid na Eli sa Panginoon, pwede ba? Pwede po ba, Panginoon? Samahan ko lang itong mga to. Ang kapatid na Daniel, masamahan ko rin sa pag-akay. Kaya po, ako natutuwa. Alam ko pong nangyayari yun, kuya. Pinakita po yung upuan, walang upuan ni Brad Eli, wala siya doon Pero sa loob-loob ko, may nakaupo pa rin dyan. Hindi ko lang nakikita, physical. Andiyan pa rin yun. Ganun po, kuya. Kaya salamat po sa Diyos. Sa Diyos, di ba, na kung naintindihan natin ngayon yung mga bagay na yon,
naintindihan na, Sis Luz, Opo. hindi mo nahanapin sa akin yung unheard, ha? Oh. Hindi po. Yun, iintayin ko na lang yun doon, yun sa 1,000 taon. Ituturo din uli So doon. hindi mo na ako pipilitin ngayon na ipagpatuloy ko yung unheard truth. Hindi po. Dahil alam ko naman na hindi dapat napilitin ka doon. Tapos, kasi ito ang sabi ng kapatid na Eli, Sis Luz. Tinan mo yung pangangaral ng Ebanghelyo, nakakagawa yun ng alagad sa lahat ng bansa. Tama? Tama po. Sige, basahin mo yung 19 ng Mateo hanggang 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Yung salitang gumawa kayo ng alagad sa lahat ng bansa at ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng iniuutos ko sa inyo. Alam mo ba ang epekto noon, Sis Luz? Ano po, Brother Eli? Unang-una, nakagawa ka ng mabuti dun sa naging alagad dahil naakay mo sila mula sa kapangyarihan ni Satanas, naakay mo sila sa Diyos. Tama? Tama po. Ngayong alagad na sila, merong multiplying effect yun eh. Paano pong multiplying effect? Di nakagawa ka halimbawa ng isang alagad sa Nicaragua. Ano ba ang multiplying effect nun? Halimbawa, nagkaroon ng alagad ang Panginoong Jesus sa isang lugar sa mundo, sa isang bansa. Palagay mo na sa Saudi Arabia. May multiplying effect yun. May epekto ng multiplikasyon yun sa paggawa ng kabutihan. Bakit kamo? Opo. Bakit po? Yung alagad na yun, pagka ginawa ng kabutihan yun ng mga taga ron sa bansa na yun, source ng kaligtasan yun doon sa bansa na yun. Amen. Opo. Tama po. Di alagad na siya. Opo. Hindi ba gagawa rin siya ng alagad? Tama po. Kasi yung paggawa ng alagad, utos sa alagad. Opo. May alagad na doon, di siya yon. Nagawa na siyang alagad. Siya naman may obligasyon siyang gumawa ng alagad doon sa magitan ng panghihikayat, mabuting pakikisama, pananalangin. Di makakagawa rin siya ng alagad. Unang-unang pwede niyang magawang alagad doon, anak, asawa, kapatid, kamag-anak, kaibigan, di ba? Tama po. Kaya Pagkatapos, yung nagawa niyang alagad, gagawa uli ng alagad yon. Di ba ganon, mga kapatid? Di ba yun ang nangyari sa Pilipinas? Ang kaanib, yung una, yung lalaki. Nahikayat yung asawa, nahikayat yung anak. Yung anak, nahikayat yung kaibigan niya. Yung kaibigan, nahikayat yung magulang niya. Di ba ganon ang multiplying effect nun? Opo. Kaya tumatagos ngayon yung kabutihan sa lahat ng makakasalubong mong tao sa buhay. Pati yung mga gumawa ng kabutihan sa'yo na walang kamalay-malay, ginawang ka ng kabutihan, wala silang kamalay-malay, ang ginagawa nila ng kabutihan si Kristo. Basahin mo yung 25:32-40 ng Mateo. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari isa na nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy.
Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. O kaya yung nagpainom dun sa isang alagad na nasa isang bansa, may nagpainom, may nagpakain, may nahabag, may naawa, etc. Kasama ng ililigtas ng Kristo yung pagdating ng araw . Kahit wala silang kamalay-malay na nakagawa sila ng mabuti kasi sa tanungin nila kay Kristo, kailan ka namin nakitang nauhaw, Panginoon? Pinainom ka namin. Wala silang matandaan. Alam mo yung araw ng paghuhukom, Sis Luz? Opo, ano po yun? It's a day of reminiscing the past. Bakit po, Brother Eli? Automatically, it will bring you to the past. That hour and that day of judgment will automatically make your mind work to be going back to what have happened in your life on earth. What have passed in your life. Kaya nung tinatawag na sila ng Panginoon, halika kayo, manahin niyo ang kaharian dahil nagutom ako, pinakain niyo ako. Mag-iisip yung mga tao, Panginoon, hindi ka naman napunta sa amin . Hindi naman nakarating si Kristo sa Peru. Panginoon, wala naman akong natatanda ang nakarating ka sa Curitiba . Sa Brazil. Alam ko sa Jerusalem ka lang napunta saka sa Samaria, saka sa Judea, saka sa Galilea. Paano ka naming napainom? Kasi ginawa nyo sa isa sa maliliit na kapatid ko, sa akin nyo ginawa. So wala silang kamalay-malay, hindi sila aware na yung palang ginagawa nilang kabutihan na yon kay Kristo nila ginagawa, Sis Luz. Opo, wala po silang malay. Kaya yung presence ng isang alagad sa isang lugar may bring about a multiplying effect of salvation to others. Bakit? Yung lahat ng gagawa ng mabuti dun sa kapatid na yun, may chance sa kaligtasan yan . Yung salita ni Kristo sa 10:42, sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig. Alam mo, deklarasyon ng tagapagligtas yan . Walang pinipili yan . Para lang yan yung sinabi ng Diyos kay Abraham . Sa pagmamahal niya kay Abraham, sabi niya, pagpapalain ko, magpapala sa'yo. Sabi ng Diyos. Susumpain ko ang susumpa sa'yo. Kaya ako naniniwala, yung paraon, maliligtas yun . Bakit po maliligtas? Nagpala kay Jose. Opo. Yung paraon na yon, maligtas yun. Pinagpala si Jose nun pati ang kanyang buong sambahayan . Patututuhanin ng Diyos yung salita niya kay Abraham, pagpapalain ko ang magpapala sa'yo at susumpain ko ang susumpa sa'yo. At pagpapalain ko sa iyo ang lahat ng mga angkan sa lupa. Bakit? Lahat ng anak ni Abraham ang magpapala dyan. Ba? Kung kay Kristo ka, anak ka ni Abraham ang magpala sa'yo, si Kristo ang pinagpala. Hindi ka ba maliligtas na pinagpala mo yung tagapagligtas? Kasi yung nagpainom ng isang sarong tubig na malamig, pagpapalain ni Kristo . Yung pa kayang nagbigay ng hindi lang isang sarong tubig na malamig, binigyan ka pa ng daan-daang hayop at pinayaman ka pa, binigyan ka pang ginto.
Hindi Ayan, kaya mas malaking pagpapala. kapatid na Mel, di meron tayo ngayong dapat na maintindihan na dapat nating magawa, ano? Tutuloy natin ngayon yan. Yaang pagpapala na yan. Yung kung ano ang dapat na maging role nating lahat. Maging role ni kapatid na Luz, maging role ni kapatid na Josel, na maging pagpapala tayo. Isipin nyo, hindi pa tayo nagtatapos ngayon ng pag-aaralan natin. Meron na naman tayong susunod na pag-aaralan kung loloobin ng Diyos. Kung loloobin ng Diyos. Di ba ganon, ano? Kung loloobin ng Diyos. Pero, kung hindi ko naabutin din yon, ang ibig sabihin, hindi na niloob ng Diyos. Ngayon, yung mga sinabi ng kapatid na Eli, na sasabihin niya sa atin, hindi na niya nasabi, unheard truth, hindi na niya nasabi, bakit? Kasi hindi na niloob ng Diyos. Which is obvious. Kasi kung niloob ng Diyos, sana, bago siya pinagpahinga, nasabi niya muna. Diba? Kaya nga, may bagay kasi na gusto mo man sabihin, para bang yung sinasabi mo. Anong sabi niya? Gis 4 ng Apokalipsis, kapatid na Luz. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Ayun. Sasabihin ko sana, parang gano'n, ano? Para yung unheard, kasi siya nakarinig di ba si Brad Eli nakarinig nun tayo di natin nadinig sabi niya, sasabihin ko sana. Kaya lang, ang sabi sa kanya, hindi, pahinga ka na muna. Hindi niya na nasabi. Ito, tatakan mo mga bagay na huwag mong isulat. Hindi ba parang huwag mo nang sabihin? Hindi niya na nga nasabi kasi sinabi naman niya na kung kalooban ng Diyos, kung loloobin ng Diyos, hindi niya nasabi. Pinagpahinga siya ng Diyos, di hindi niloob ng Diyos na masabi niya yun. Di ba ganon, ano? Ama po. Di unheard. 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 Kaya, yung unheard na yon, hindi niloob ng Diyos na marinig natin. Tama po. O dahil hindi naman niloob ng Diyos na marinig natin, anungin mo sa akin, ano yun? And paano ko naman sasabihin sa'yo, unheard nga. Hindi mo nga nadinig, hindi ko nga din nadinig. Paano ko sasabihin sa'yo, kapatid na Rodel? O nga po, kuya, hindi naman po niloob na ng Diyos na maiparinig pa niya Napakaganda po nung hanay na yon, kuya. Kung uunawain natin kung ano yung kalooban ng Diyos, kasi sinabi naman ng kapatid na Eli, ituturo niya kung loloobin ng Diyos. Pinagpahinga siya bago niya maituro, maliwanag po yon, hindi niloob ng Diyos na marinig natin, kaya mananatiling unheard yun. Ba't naman natin hahanapin ngayon yun Hindi nga niloob Maliwanag po yun, kuya. Awa ng Panginoon. Kaya kapatid na Roland, again, I am sorry Opo, kuya. I cannot meet that expectation. And I do not want to pretend to be somebody I am not. Hindi po ako kailanman magpapanggap sa inyo mga kapatid na yung
lahat ng alam ng kapatid na Eli ay alam ko. Hindi po ako magpapanggap ng ganun kahit kailan. Kasi hindi niya nga po nasabi. Di ba kapatid na Luz, saksi naman kayong lahat, hindi niya nga nasabi. Hindi natin nadinig. O ikaw ba, masasabi mo ba na ano yun? Alam ba natin ngayon yung lahat ng alam ni kapatid na Eli? Hindi po, hindi natin alam lahat kasi meron nga siyang mga hindi nasabi at iniintay pa nga sana natin yon. Kaya lang, pinagpahinga na siya ng Diyos, hindi na nga niloob na masabi niya yon. Kaya ngayon, unheard pa rin yon. O yan. E di, paano ngayon? What should be expected naman sa atin? Sa akin, lalo na. Di ba? O eto kapatid na Luz.